DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, 22 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, higit sa 30 milyong katao posibleng maapektuhan ng Bagyong Christine. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi makadandalo sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. Pagsasanib puwersa ng Senado at ng Kamara sa investigasyon ng Duterte drug war, iminungkahi ng Quad Committee. Higit naman sa 5,000 foreign POGO workers sa bansa hindi pa nakapag-downgrade ng kanilang working visa. Pastor Apollo Kibuloy tatakbo na lamang bilang independent candidate kakalas na sa partidong inaniban. Armed Forces of the Philippines kinumpirmang may kadeteng humingi ng relo sa Pangulong BBM sa isang inauguration ceremony noong Mayo. Huling suspect naman sa 2023 Mindanao State University Marawi campus bombing na aresto na. 5 estudyanteng nangunguha ng saging. Tinamaan ng kidlat, 3 ang patay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ng Bagyong Christine ng lakas na at bilis. Kumikilos ito ng pakanlurang bahagi ng bansa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa 430 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. May taglay itong lakas na hangin na 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umaabot naman ng 70 km bawat oras. Inaasahan tatama ang bagyo sa kalupaan sa bahagi ng Hilagang Luzon, Huwebes pa ng umaga. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot sa kategoryang tropical storm ang Bagyong Christine sa loob ng 12 oras. Pero kung di magbabago ang direksyon ng bagyo, maaaring lumabas na ito ng PAR Biyernes ng gabi. Nadagdagan naman at nananatiling kansilado ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa sama ng panahong dulot ng Bagyong Christine. Kabilang na dito ang mga nagsuspende ng pasok sa lahat ng antas ng public at private schools. Ang Albay, sa Albay, ang Bakakay, Daraga, Ginobatan, Hubilyar, Legazpi, Libon, Ligao, Malilipot, Manito, Wasa, Pulangi, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tabaco at Tiwi. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ingat po kayo. Sa Aurora naman, wala din pong pasok ngayon din sa Bohol, Calbayog, Samar, Camarines Norte, Camarines Sur at Calaveria, Masbate. Sa Quezon, nagsuspindi na rin ang pasok ang mga bayan ng Alabat, Antimonan, Calawag, General Luna, Ginayangan, Mauban, Mulanay, Pagbilao, Perez, Pitogo, Plaridel, Polillo, Quezon, Real, San Andres at San Narciso. Ang Northern Samar naman, nagsuspindi na rin ang pasok, gayon din ang Sibuco, Zamboanga del Norte. Ang Sorsogon ay, ito naman yung mga suspended classes sa Sorsogon, Bulusan until October 23. Castilla, Irusin, Pilar, Santa Magdalena at Sorsogon City. Ang Talisayan, Misamis Oriental, Tarangnan, Samar at Birac at Anduanes wala na ring pasok. Samantala, kansilado naman ang klase mula kindergarten hanggang grade 12 sa public and private schools sa Bacolod City, Huban, Sorsogon, Talisay, Negros Occidentalian at Quezon maliban lamang sa Lukban at Tayabas. Maaring umabot ng 30 milyong individual ang maapektuhan ng papalapit na Bagyong Christine. Ito naman ang projection ng Department of Social Welfare and Development. Yan din ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Sa gitna ng malaking tsansang lumakas pa ang Tropical Depression Christine at maging typhoon bago tumama ng kalupaan. Ayon sa Office of Civil Defense Administrator na si Ariel Nepomuceno, 20 milyon katao o higit sa 18,000 barangay ang pinangangambahang mahagupit ng bagyo. Ayon pa sa OCD, partikular na nasa panganib ang matitinding pagbaha
at landslide. Ang Central Visayas, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas, Ilocos Region, Mimaropa, Northern Mindanao, Sorsogon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Yan din, hindi rin daw makakailag sa epekto ng bagyo ang mahigit 1,400 na barangay dito po sa Metro Manila. Batay sa projection ng OCD, Huwebes maglalandfall ang bagyong Christine sa kalupaan ng Cagayan pero inaasahang magpapaulan ito hanggang Mindanao area. Magandang umaga sa mga taga-Castillejo, Zambales. Ingat kayo dyan. Naibag na bigat sa ating mga kababayan dyan sa San Mateo, Isabela. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ng posibleng paglakas pa bilang severe tropical storm ng bagyong Christine. Kapanayam ni Lakay Deo Mecalma at Teo Petro Corpus sa programang Break Time. Sinabi ng spokesperson ng NDRRMC na si Director Edgar Posadas, naghahanda na sila para sa worst case scenario ng bagyo. Sa kanilang naging pagpupulong, partikularan niyang binababantayan ang posibleng maging epekto ng itong extreme northern Luzon na siyang tinamaan din ng husto ng nagdaang bagyong Julian. Pero maliban pa dito, patuloy din na pinapagting ang operasyon, lalo niya't nasa panahon tayo ng La Nina kung saan mas maraming bagyo o sama ng panahon ang inaasahan pa. Pinaghahandaan po natin dito yung posible po na pag-intensify niya into a severe tropical storm kasi tropical storm na po siya ngayon and then mag-STS po ito saka magiging typhoon po ito at posible pong magtaas according to Pag-asa dun sa kanilang advisory ng tropical cyclone wind signal number 4. Yun po yung pinakamataas if ever po na abutin niya yung typhoon category at posible pong maglandfall. Tinataya pong maglandfall dito po sa extreme northern Luzon and Ontario. Tama po yun. Yun po ay pagtaya lang po. Hopefully po sana hindi. Sana mag-weekend na siya bago pa. Pero yun po ang worst case scenario. Magandang umaga kay Maria Daisy Zueso. Malakas na daw ang hangin ngayon dyan po sa may Donsol, Sorsogon. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan. Aabot naman sa 1,000 katao ang persahang inilikas na dahil sa flash flood sa Cotabato at Negros Occidental nitong weekend. Ayon sa municipal government ng Magpet, Cotabato, mabilis na tumaas ang tubig sa ilog bunsod ng malalakas na mga pagulan na naging dahilan ng pagbaha. 700 residente na nakatira malapit sa Bantac River ang inilipat na sa mas mataas na lugar. Samantala 300 katao naman ang nirescue matapos malubog sa tubig bahang ilang lugar sa Sumag at Pahanukoy sa Bacolod City. Samantala inulat din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pagbaha sa siyudad ng Bago, Cadiz at Sagay sa Negros Occidental. Binabanggit pong Magpet, iyan po ay isang mountain town. Nasa taas po ng bundok yan. Pero ngayon pa lamang ho, nakakaranas na sila ng matinding mga pagulan. Dala po ng malalakas na pagulan. Nakakaranas sa matinding pagbaha. Paano naman? Kinalbuho yung bundok Sige, putulin nyo pa yung mga puno para wala ng kakayahang mag-hold ng tubig ang ating pong mga bundok. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Christine. Sa Luzon, signal number 1 sa eastern portion ng Isabela, southeastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang ang Pulilio Island, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang ang Ticao Island at Burias Island. Sa Visayas, nakataas din ang signal number 1 sa eastern Samar, northern Samar, Leyte, Biliran at southern Leyte. Samantala sa Mindanao, signal number 1 din ang nakataas sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kabilang dito ang Siargao, Bukas Grande Group. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo habang papalapit ng kalupaan at posibleng magkaroon ng tropical cyclone wind signal number 4 ang bagyong si Christine. Bagyo talaga si Christine. Iba ka talaga, kisis naghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Christine. Partikular na sa mga lalawigan ng Cagayan Valley at nagyan din sa mga lalawigan dyan sa Bicol at Eastern Samar. Ito ay matapos na sabihin ng Pag-asa na kabilang ang mga nabanggit na lugar sa inaasahang maapektuhan ng bagyo. Sa pinakahuling bulletin ng Department of Agriculture, inaabisuhan ito ang mga magsasaka na kaagad na anihin ang kanilang mga palay. Yan din yung mga namumungang gulay bago pa bumayo ang malakas na pagulan at malakas na hangin dala ng bagyong Christine.
Maliban dito, pinapayuhan din ng DA ang mga magsasaka na linisin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon upang maiwasan ang mga pagbaha. Pinalalahanan din ni Secretary Francisco Chu Laurel ang mga mangingisda na hanguin ng maaga ang kanilang mga alaga at lalo tigit na huwag nang pumalaot sa mga lugar na nakakaranas ng malakas na hangin at alon dahil pa rin sa bagyong Christine. 14 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakatodo alerto naman ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Ports Authority kaugnay ng posibleng epekto ng bagyong Christine. Lansa na rin kasi mga pasahero ngayon darating na undas. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, lahat ng kanilang mga tanggapan ay pinaghahanda sa matinding epekto ng bagyong Christine. Inaasahang makaka-epekto sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Huling naispatan ng pag-asa ang bagyong Christine sa layong 760 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. Marami namang shipping company na nagkansela na rin ang kanilang mga biyahe bunsod ng masamang lagay ng panahon. Nasa 500 na ang stranded ngayon sa mga pantalan sa Bicol. Bunsod ng kanseladong biyahe sa karagatan, partikular na yung rutang Birac, San Andres, Catanduanes, patungong Tabaco, Albay. Alertado na rin ang lahat ng istasyon ng Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong bibiyahe ngayong papalapit na undas. Isinagawa naman ng Philippine Marine Corps at mga kaalyado nitong puwersa ang pinakatampok na pagsasanay sa Exercise Kamandag ngayong taon. Ito ay ang Humanitarian and Disaster Response Demonstration na unang beses na isinama sa 8 edisyon ng Kamandag. Ayon sa Marine Corps Public Affairs Office, karaniwan naman ng live fire drills ang ibinibida sa joint training ng mga Pilipino at mga Marino mula sa United States. Kasama ng alyansa ang Japan Ground Self-Defense Force na pag-arangkada ng HADR demo sa Burgos, Ilocos Norte at magpapatuloy hanggang sa October 25. Para naman sa Philippine Marine Corps, napapanahon ang pagsasagawa ng Kamandag matapos ang hagupit ng dagdag bagyong Julian sa norte. Una nang binanggit ang nanghanay na kasama sa simulation ang pagtugon sa krisis, yung posibleng paglilikas ng mga OFW sakaling tumindi naman ang tensyon dyan sa Taiwan. Ramdam na ang pagbuhos ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange habang papalapit ang panahon ng undas. Ayon kay Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX, umalo na sa mahigit 119,000 ang mga biyahero ng terminal kaninang umaga o kahapon pa ng umaga. Mas mataas ito kumpara sa karaniwang Lunes dahil naman sa simula ng Exodus na tatagalian hanggang November 5. Pero kasabay nito, kansilado din naman ang ilang biyahe sa mga terminal dahil pa rin sa bagyong Christine. Inaasahan papalo sa 2.4 million ang dadagsang mga pasahero sa PTEX sa pagunita ng araw ng mga patay. Magandang umaga, Pilipinas! Barangay Kagawad ng Tato Hopper, Maguindanao del Sur na kandidatong municipal councilor patay sa pamamaril. Kaaga namang election violence ito. Detalye na balita mula kay Jun Di Magutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Patay sa pamamaril ang isang kandidatong municipal councilor sa bayan ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Ang biktima ay kinilalang si Toto Gogo Kensa, 45 years old, na kasalukuyang barangay Kagawad ng barangay Labo-Labo sa bayan ng Datu Hofer. Nabatid mula sa Datu Hofer Police Station na kasama ng biktima ang asawa na angkas sa motor nang pagbabarilin sila ng gunman. Dead on the spot ang biktima habang nasa ligtas ang kalagayan ng asawa. Mabilis sa mga tumakas ang salarin. Ang biktima ay kandidatong municipal councilor sa nalalapit na midterm election sa 2025 na nasa hanay ng Lakas CMD Party. Sa pinakahuling ulat, nakatakdang bubuo ng Special Investigation Task Group ang PNP na tututok sa election-related violence na ito sa bayan ng Datu Hopper, Maguindanao del Sur. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at mamahalang lokal na nagmabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inoprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales
para sa kanilang bingo event sa may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng tiket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa kanilang package na pipiliin. Ayon kay Ocampo, ang bingo per cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang, nagnaayon sa batas at makapag-ambag pa sa makabuluhang mga gawain. Communist Service Leader sa Ilocos Region nadakip. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Pagkalipas sa ilang dekadang pagtugis ng mga pwersa ng gobyerno, sa wakas ay nahuli na ang tagapagsalita ng Cordillera People's Democratic Front na si Simon Fierriao Naugsan Sr. Nahuli siya ng mga intelligence operatives mula sa 15th Infantry Division ng Philippine Army matapos salakayan ng bahay na pansamantala nitong tinitirhan sa Bacarra, Ilocos Norte. Ayon kay 5th ID Commander Major General Galiber Sinieres, ang pagkakatiklo kay Naugsan ay malaking dagok sa nalalabing Communist Armed Movement sa Hilagang Luzon. Si Naugsan o alias Kawayat na humawak ng ilang mahalagang posisyon kabilang ang Executive Committee member ng CPP-NPA, Ilocos Cordillera Real Committee, naging pinuno ng Real Propaganda at dating kalihim ng kilusang larangan guerrilla codename Marco sa ilalim ng Ilocos Cordillera Real Committee ay nasukol sa Docoycoy Street, Barangay 01, Santa Rita sa Bacarra, Ilocos Norte. Dati siyang engineer na Commission on Audit bago siya sumapi sa NPA noong 1991 dahil umano sa nagaganap na katiwalan sa gobyerno. Humarap siya sa patong-patong na kaso ng murder at attempted murder sa Regional Court sa Ifugao at Mountain Province at may patong sa ulo na 2.7 milyong piso. Una rito, 3 matataas na leader ng Ilocos Cordillera Regional Committee ng CPP-NPA ang naaresto sa Conor Apayao. Ayon kay Major General Sinieres, ang pagkakahuli kay Naugsan, 70, ay bunga ng tagumpay sa nagpapatuloy ng kampanya ng Philippine Army laban sa insurhensya sa Hilagang Luzon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Hoy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha, kahit na may medyo maulan-ulang hapon ha. Basta bantayan lang natin yung ating mga sinampay. Kunot no kaba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Good news naman sa mga motorista, kasado na ang tampyas presyo ng mga produktong petrolyo simula mamaya. Sa magkakahiwalay na abiso, 50 centimos ang rollback sa kada litro ng gasolina habang 70 centimos naman ang sa diesel. Salamat ha. Last week halos 3 piso ang increase nyo ha. Ano naman magiging good news to? Sana naman ginawa nyo well kalahati. 1.50 sana. Para po malakpak tayo. Pakonsuelo di bobo mga busit. Sa bawas presyo, may bawas presyo din sa kada litro ng kerosene, 80 centimos. Una rito, sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bunsod ito ng humuhupang tensyon sa Middle East at ang posibleng pagdami ng supply sa 2025. 152 katao na aresto naman sa pinigting na operasyon ng Pangasinan PNP laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad sa lalawigan sa nakalipas na 1 linggo. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. Masantos siya kabasan, Itzik Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Dahil sa mas pinaigting na operasyon ng Pangasinan PNP laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad dito sa lalawigan, mula October 13 hanggang 19, 152 katao ang naaresto. Sa kampanya sa illegal na droga, 30 operasyon ang naisagawa na nagresulta ng pagka-aresto ng 31 drug personalities at pagkakumpiska ng 61.95 gramo ng hinihinalang shabu. Sa operasyon hinggal sa Los Firearms, nakapagsagawa ng 11 operasyon na nagresulta ng pagka-aresto ng 6 na katao at 74 namang wanted person ang naaresto. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Rolifer Kapokyan, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay magiging matatag ang pagpapanatili ng katahimikan sa loob at labas ng tahanan ng mga Pangasinense. Ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy.
Sa iba pang mga balita, kabato naman si Senator Amy Marcos na masabihan ang Senado na self-serving sa pag-imbestiga sa drug war ng nagdaang Duterte administration. Ito ay sa gitna ng nilulutong pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee sa kaparehong usapin na ngayon ay dinidinig na ng Kamara de Representantes. Ayon kay Senator Amy, paniguradong mag-uumpugan na naman ang ulo ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Idiniin pa ni Senator Amy na dapat klaro kung ano ang dapat na hatayaan ng trabaho sa tatlong sangay ng pamahalaan. Muli naman pinayuhan ni Senator Marcos ang kampo mambabatas na ipaubayan na lamang sa korte ang mga ebidensya at testimonya upang makapagpalabas na ng hatol. Pinikayat din ni Senator Amy ang Department of Justice na kalapin ang mga kinakailangang prueba at maghain ng asunto kung kinakailangan. Iminungkahi din ni Senator Marcos na muling busisiin ang PNP busisiin ang PNP Modernization Act. Lalo't marami kanyang mga pulis ang inaakusahan at nakakaladkad sa drug war. Dumepensa naman ang Quad Committee Chairperson na si Congressman Robert H. Barbers sa naungkat na video ng pagsuporta niya sa Duterte War on Drugs. Sa programang 2x2 ng DZRH, naninindigan si Barbers na buo ang kanyang suporta sa naging kampanya kontra illegal drugs ng nagdaang administrasyon. Pero paglilinaw niya tanging ang pagkahuli at pagpapakulong ng mga drug suspect at pagbuwag sa mga Cebu operations ang kanyang pinupuri. Ayon pa kay Barbers, hindi kasama sa kanyang pagsuporta ang kampanya ang mga nangyaring extrajudicial killings nakabilang sa naturang operasyon. Totoo yun. Hindi ko naman dinedeny yun. In fact, actually, isa ako sa unang pumalakpak, Jerry and Anthony, nung nagkaroon tayo ng mga major achievements dito sa war on drugs. No? Pero what I condemn, ang kinukundin ako ay yung mga pagpatay na walang habas na pagpatay at walang yung mga pang-aabuso ng mga nag-implement nitong war on drugs. Marami po yan. Kaya nga po umabot sa 10,000 mahigit ang namatay. Kasi kung ito'y walang pang-aabuso, kung sabihin lang natin ng laban, huwag mong sabihin na 10,000 yung ng laban. Di ba? Samantala, bottleneck sa pagpasok ng mga foreign investors sa wind project, inalis na ng economic managers ng Pangulong BBM. Yan po naman ang ibang balita sa atin ni Rose Mabiera. Rose, good morning. Inaasahan ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa mga offshore wind projects sa bansa na bunsod ng pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy. Sa kasunduan na nilagdaan ng DENR at DOE, mas pinagagaan ang mga panuntunan at mas pinadali ang mga proseso ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa nang nakaayon pa rin sa environmental standard ng kagawaran. Ayon sa Economic Development Group ni PBBM, sa ilalim ng Memorandum of Agreement ay niresolba ang limitasyon sa foreign ownership ng mga public lands. Pinayagan na rin ang paggamit ng offshore and auxiliary areas na saklaw ng offshore wind energy service contracts. Sa pagde-develop kasi ng mga offshore wind project, mahalaga ang paggamit ng foreshore lands at offshore areas, kabilang na ang seabed. At para maipatupad ito, nangangailangan ng mga dayuhang mamumuhunan ng kooperasyon ng mga local partners. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, may karapatan ang DOE na ipagkaloob ang mga tukoy na lokasyon sa mga mamumuhunan upang mabilis na umusad ang mga proyekto. Dagdag pa ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, mahalaga ang development na ito sa pagsusulong na maging investment destination ng Pilipinas, partikular na sa renewable energy na isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos sa mga effort nito sa pagpapalago ng ekonomiya. At sa pamamagitan ng kasunduang ito, pinapadali nito ang proseso para sa mga dayuhan at binubuksan ng bansa sa mas marami pang mamumuhunan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Mabiera. Dalawang lalaki naman na bumabatak ng illegal drugs sa loob ng tricycle. Walang yan, nasa loob pa ng tricycle. Arestado sa Bukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang. Danny, good morning. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng Abukay PNP hinggil sa dalawang lalaki na gumagamit umano ng droga sa loob ng isang tricycle sa madilim na bahagi. Malapit ito sa Sibul Junction, Barangay Salyan, Abukay, Bataan. Naaktuhan ang mga ito ng mga rumesponding pulis sa lugar alas 11:30 ng gabi ng mga tauhan ni Abukay Chief Police Major Gerald Jan Bautista. Kinilala ang mga ito sa mga alias na Ronnie 55 at John Boy 29 anyos na kapwa residente
presidente ng Barangay Wawa Abukay. Nakumpiska sa mga sospek ang ilang pakete ng shabu na tumitimbang ito sa 4.9 gramo na nagkakalaga ito sa kabuuan na 33,320 pesos, mga drug paraphernalia at tricycle na kanilang service na pinagpwestuhan. Dinala ang mga naaresto sa Abukay Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya at sinampan ang mga ito kahapon sa Prosecutor Office ng kaukulang kaso kaugnay sa RA 9165 o Dangerous Drug Act. Sinabi ng dalawang naaresto sa DCRH News na pangalawang beses na umanong pagkakataon na silang dalawa ay kapwa na aresto sa illegal na droga. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa abak kayo nga sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga misis, sa may araw ba si Mister kapag umuwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Ay, Dr. Kim Tan, dyan po sa Lucena, magandang umaga ho kayo sa inyo. Binabati ho kayo ng inyong mga kababayan dyan po sa Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nababanggit na naman din po ang Shield Bath Soap. Siyempre, magsha-shower ho kayo habang hinuhulaan nyo ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 12,000. Mahiwagang tunog! Ayan. Hindi nga Arinola yan. Pipilitan nyo Arinola. Hindi na uso Arinola ngayon eh. Oh, meron ba? Talaga? Gumagamit ba kayo? Mga senior citizen na talaga kayo. Heto, napaghahalata mga edad nyo. Kasi, di ba, yung mga hirap na bumangon. Okay. Masakit lang likod. May rayuma. Sige. Anyway, ang inyo po masagot na basta yung isang item dyan, putan nga yung logo ng Amco Madrono, makikita nyo doon, kitang-kita yung isang item na hinahanap. Ayan Tapos yung pangalawang item naman, bahagi ho ng responsibilidad ng isa sa mga nandyan. Ayan isa sa mga, ang tawag dito, figures na nandyan. Okay, ang inyong mga sagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan Yan po ang ating mahiwagang tunog. 12,000 na. Laki. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi naman makadadalo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdanig ng House Quad Committee kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Martin Delgado III, bukod sa short notice ang pagbibigay sa kanya ng imbitasyon ng Kamara, masama rin ang pakiramdam ng dating Pangulo. Idinagdag din sa liham ni Delgado na ipinadala kay Quad Committee Chairperson Representative Ace Barbers, may ilang engagement sa ang dating Pangulo na kinakailangan daluhan. Yan ipinahayag ng kampo ni Mayor Digong, handa siyang humarap sa investigasyon ng Kamara sa ibang petsa. Una ng pinabulaanan ng dating Pangulong Duterte ang maaligasyon sa kanya ni dating PCSO General Manager Royina Garma kaugnay ng reward system sa war on drugs. Pero sinabi rin nitong handa siyang humarap sa pagdinig ng Quad Committee sakaling siya ay maimbitehan. Naniniwala naman ang Quad Committee na mas mapapabilis ang usad ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings ng Duterte drug war kung magsasanib puwersa nga ang Kamara at ang Senado. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Marbers, overall chair ng Quad Committee, irerekomenda nila kina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Jesus Cunero magkaroon ng joint committee hearing sa pagsisiyasat ng extrajudicial killings. Sinabi pa ni Barbers sa ganitong paraan mas magiging malawak at komprehensibo at matitiyak din na patas ang magiging investigasyon. Paliwanag ni Barbers, gaya ito ng joint session ng State of the Nation Address ng Pangulo o Bicameral Conference Committee. Sa kabila nito, suportado din ni Barbers ang panukalang parallel investigation ng Senado, pero inaasahan nilang magtutugba naman ang resulta ng investigasyon ng Senado at ng Kamara. Daang-daang mga residente ng Maasin City sa Southern Leyte na serbisyo naman sa isang surgical mission. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy.
Daang-daang mga residente sa Maasin City, Southern Leyte na serbisyuhan ng cataract surgical mission. Isinagawa ito sa Salvacion Opus Indiegis Memorial Provincial Hospital sa Maasin City kung saan iba't ibang eye healthcare services ang nibigay sa mga residente kasama ng vision screening refraction. Nakatanggap din ang mga ito ng libreng prescription reading glasses, operasyon sa katarata sa mga matatanda at libreng prescription glasses naman para sa mga bata. Ito ang serbisyo na binigay ng Salvacion Opus Indiegis Memorial Provincial Hospital, Tau Omega Mu Fraternity, DOH Provincial Office at Eastern Visayas Medical Center Tacloban na pinangunahan ni Dr. Elvira Lanuevo kasama na ang IR Foundation. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. May buntag sa mga tigpaminaw natin yan sa Leyte. Samantala, baka kayo may mga importanteng lakad. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun po namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 34 na makalipas ang alas 4 na umaga. Inilala bilang adopted son ng Pontevedra Negros Occidental si Senator Bongo. Kabisan ng Sangguniang Bayan Resolution 2024-040, hinirang bilang adopted son si Senator Go ng Pontevedra Negros Occidental kasunod ng pagbisita nito sa bayan. Ito'y bilang pagkilala sa kanyang pagsaserbisyo sa mga kapwa Pilipino bilang isang tunay na public servant. Sa naturang resolusyon, tinukoy ang walang patid na advokasya ng senador na mapabuti ang kapakanan ng mga residente at mapaunlad ang bayan ng Pontevedra. Ilan sa mga naging proyekto ni Senator Go sa lugar may kinalaman sa kalusugan at infrastruktura na tumulungan niya hindi lamang sa kaginhawaan ng mga residente kundi bilang pundasyon ng long-term development ng lugar. Si Senator Go ay naging subject din ng ikalawang resolusyon mula sa Pontevedra kung saan nilahad ang pagpapasalamat ng mga taga-Pontevedra sa kontribusyon ng senador sa pagbibigay tulong para sa kaunlaran ng kanilang munisipalidad. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na walang magiging epekto sa 2025 midterm elections ang pagkalas ng isa sa mga local partners ng South Korean provider na Miro System. Ayon sa presidential sister, nakapagsumite na ng dalawang natitirang local partner ng Miro ng 20 billion peso net financial contracting capacity. Mahigit sa 2 bilyon na niya ito na sobra mula sa 17.2 billion contract price na inuobligahan ng Commission on Elections. Bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, wala pang nakikita ang pangangailangan si Senator Marcos upang imbestigahan ang pag-atras ng St. Timothy Construction Corporation mula sa joint venture. Tuloy-tuloy naman na niyang trabaho ng Miro at ang partners nitong Integrated Computer System Incorporated at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated para sa nalalapit na halalan. Batay sa resolusyon ng COMELEC, sinabi ni Senator Marcos na inatasan na ng full body ang dalawang Filipino company na akuin ang mga iniwang obligasyon ng St. Timothy. Mismong si COMELEC Chair George Garcia na rin na niyang nagbigay ng garantiya sa publiko na wala itong epekto sa malinis at tapat na automated elections sa susunod na taon. Sinaluduhan naman ng Angkomadrona Party List si Dr. Isaac Edron Jones Origa sa pagbandera nito sa Physician Licensure Examination nitong Oktubre. Ayon sa nominee nito na si Attorney Piona Itona, higit na dapat ding saluduhan ng mga magulang at mga guro ni Dr. Orig na humubog sa kanyang kaisipan upang maging magaling na doktor. Bilang produkto ng UP Diliman, binati din ni Attorney Itona ang kanyang alma mater sa pagiging numero 1 sa may pinakamaraming pumasang doktor ngayong taon. Binigayat din ang kinatuan ng Komadrona Party List sa mga bagong doktor na palaging manindigan batay sa pinakamataas na pamantayan na sinusunod sa healthcare. Umaasa rin si Attorney Itona na marami pang Pilipino ang kukuha ng medisina at pipiliin na magsilbi sa bansa sa halip na mga ibang bayan.
Sinabi pa ng Komadrona Party List nominee na ito ang susi upang maging matatag ang healthcare system sa bansa. Ang Komadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, mga nurse, mga doktor, mga pharmacists, researchers at iba pang mga professional at mga stakeholders na nagnanais garantihang nakakarating hanggang sa malalayo at mga liblib na lugar ang basic health services. Samantala, mahigit naman sa 7,000 may estudyante mula grade 1 hanggang grade 7 ang inaasang mababakunahan sa ilalim ng muling pag-arangkada ng preschool-based immunization program sa Makati City. Ayon kay Mayor Abby Binay, may kabuang 7,621 na mga mag-aaral mula sa 24 na public elementary at high school sa lungsod ang makikinabang sa nasabing programa. Lain itong protektahan ng mga estudyante mula sa measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus. Kumpiyansa rin si Mayor Abby na sa pamamagitan ng libreng bakuna, matitiyak ang magandang kalusugan at proteksyon ng mga mag-aaral laban sa mga naturang sakit. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga, showbiz nga muna tayo. Si Kylie Padilla may mga patutsado umano sa pagtakbo sa politika ng kanyang ex-husband na si Aljur Abrenica. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Hindi man derechahan, pero obvious na ang pinatatamaan ni Kylie Padilla na kung tatakbo sa eleksyon ay dapat mabuting tao, mabuting ama at mabuting asawa. Well, hindi man niya sinabing si Aljur Abrenica na dati niyang jowa ang kanyang pinatutungkulan, ay obvious na ang aktor ang kanyang sinasabihan. Deadma, as in ayaw patulan naman ni AJ Rabal ang mga patutsada ni Kylie Padilla sa dati nitong asawa na kasalukuyan niyang boyfriend. Para kay AJ, wala na siya sa showbiz. Hindi na siya nag-aartista kung kaya't ayaw niyang pumatol sa mga intriga. Sa ngayon, puspusan ang ginagawang pagtulong ni AJ sa kanyang boyfriend o papang si Aljur Abrenica na tumatakbong counselor sa Tarlac, Pampanga. Well, kung makikita mo itong si Aljur at AJ ay masasabi mong super happy nga ang dalawa at hindi sila nagpapaapekto sa kung ano man ang iniintriga sa kanila, partikular na sa mga patutsada di umano ni Kylie Padilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. Oras sa buong kapuluan, 41 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oras na para tayong mag-ultamayo. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Yan daw po pinaka-effective na paraan para mapakinabangan natin yung mga benefits na dala po ng ultamayo. Ano ba yung ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Ganyan po siya kapotenta. Parang pagpasok po nito sa ating katawan ng postbiotic, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan. Bakit? Kasi ina-activate po ng ultamayo ang plasmacytoid dendritic cell. Sabi ho ng mga dalubhasa, yan tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy yung mga toxin sa ating katawan, marirejuvenate tayo, magkakaroon tayo ng mas malakas na immunity, at syempre, maa-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Siyempre, pagka magandang gising, magandang disposition mo sa kinabukasan. Ayan, ha? Kaya para sa mga may problema sa puyat, pagod, stress, dapat mag-ultamayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text na ho kayo sa 0917-110-6580. Ask them anything under the sun na may kinalaman po sa kalusugan at yan po naman ay sasagutin ng mga medical experts na nakastambay. 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay available din po sa Lazada, sa Mercury Drug, Amesco Drug, Password Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Siguraduhin lamang po ninyo na yan po ay
Yung pong, kasi may mga peke na ngayon. Pero kung sa Mercury, walang problema. Hindi naman ho sila po pwedeng magbenta dyan ng mga peke. Ang Ultamayo po ay halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-recommenda ng mga doktor. Huwag nating kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Kaya para ho sa mga gustong labanan ng stress, pagod at puyat, mag-Ultamayo. Umaga, Pilipinas! Inalampag ng Private Hospital Association of the Philippines o PAPI ang PhilHealth upang mabayaran ang 6 na bilyong pisong unpaid claims sa mga pribadong ospital. Pinamigay niyo yung pera niyo pagkatapos ngayon hindi niyo pala nababayaran pa yung mga private hospitals. Kabilang dito ang COVID-19 claims mula 2020 hanggang 2022. Ayon sa PAPI President na si Sir Rene De Grano, matagal na ang pagkakautang na ito ng PhilHealth at mas mabilis pang naproseso ang mga bagong claims kaysa doon sa mga luma. Hinikayat naman ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Ray Balenia ang mga ospital na nananatiling unpaid claims na makipag-ugnayan sa PhilHealth. Pero Ray, mukhang talagang masakit ng ulo nito mga doktor. Di ba? Ang tagal-tagal na nilang nakikipag-ugnayan. Unpaid pa rin hanggang ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Attorney Ariel Linton. Baka kayo pabalik ho ng Pilipinas sa mga Pilipinong nakatutok ho sa atin all over the world. Pagka kayo pabalik na ng Pilipinas, pauwi, wag na hong magpasalubong na imported na tsokolate. Mas masarap po yung tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Ipinoprocess bilang tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magbabalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Ito po'y tinulungan din ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, ipagmalaki natin ang gawang atin na katulad ng tangerine chocolate. Official entry sa Metro Manila Film Festival, ia-anunsyo naman ngayong araw. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ngayong araw ay i-announce na ang 5 pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Gaganapin sa podium ang announcement na isasagawa ng MMDA. 31 finished films ang isinumite at malakas na pinag-uusapan na mukhang makakapasok daw itong pelikula ni Vilma Santos na Uninvited at ang horror film na Espantaho ni Judean Santos at Lorna Tolentino. May mga bulong-bulungang may nagsagmit daw na hindi patapos at talaga at nagamit daw ng politika, pero pawang chismis lamang iyon na tuwing MMFF ay talagang naiintriga na ito. Ang gusto lang ng selection committee ng MMFF na maganda, dekalidad at star-studded ang mga pelikulang kalahok dahil nasa 50th year na itong Metro Manila Film Festival. Nakapili na sila sa script at ang tatawagin ngayong araw ay pipiliin naman mula sa mga finished films. Ang unang 5 nakapasok na base sa isinabit na script ay ang The Breadwinner Please ni Vice Ganda, ang The Haunted Hospital ni Enrique Hill at Alexa Miro, Green Bones ni Dennis Trillo at Ruru Madrid, Himala the Musical ni Aisel Santos at ang The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual. Kaya abangan natin mamaya ang 5 pang mapipili para makumpleto na ang 10 entries sa ngayong taong 50th Metro Manila Film Festival na mag-aabangan natin sa darating na Desembre. Ito po si Gorgie Rula, nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga doon sa mga nurse na katulad ni Michael Estrada na naka-duty ngayon at nakatutok ho sa atin. And speaking of naka-duty, maganda umaga po kay Ma'am Alona Agustin ng Nueva Vizcaya State University. Ma'am Alona,
Alam niyo na bang sagot sa mahiwagang tunog? Hindi ho yan palanggana, no? Si Mama Lona, talagang nakatutok daw ho sa atin araw-araw dyan po sa Nueva Vizcaya State University. Magandang umaga din po sa inyong mga estudyante. Yan, Ay, Madam Nanyawa, magandang umaga din po sa inyo. Kumusta na po kayo? Samantala, para ho naman sa mga taga Notre Dame of Kinapawan, boys and girls, pinapaalala namin sa inyo ang dekada 80 annual gathering ay sa October 26. Kaya doon ho sa mga nandito pa sa Pilipinas, sa Maynila, umpisahan nyo na ang pagbili ng ticket, pauwi para sa taunang dekada 80. Batch 81 ang host ngayong taong ito ng ating annual gathering. Magandang umaga kay PGM Week Veloso ng GSIS. Kaagad din gumising nito, Parang si Professor Andy Pereria yan, kaagang gumising. Magandang umaga din po kay Mary Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga, Pilipinas! Di syempre, batiin na rin ho natin ang Midnight Singers na nakatutok ho sa atin dyan sa San Diego, California. Kumusta na ho kayo, Boss Manny, nakaredy na pala yung mga gagamitin po ninyo sa inyong mahabang paglalakbay. Parang ito magpa-practice all over California. Magandang umaga kay Boss Manny, kay Tita Cora, kay Sir Art, kay Ma'am Linda, kay Boss Junior Bao, at saka kay Tita Lloyd. Ganda yung practice nyo. Samantala, nasa WHO Regional Council meeting naman for Western Pacific ang isa ho sa kinatawan ng Comadrona Party List, si Asek Cecil Bangka Santos, at marami ho silang mga pinag-uusapang mahalaga dito po sa pulong na ito ng World Health Organization Regional Council meeting for Western Pacific. Welcome, delegates! Magandang umaga, Pilipinas! Uy, at saka kinukongratulate ho pala ni Governor Lala Mendoza ang mga doktor na. Dami pala ito. Kala ko si Dr. Urig lang ang pumasa, Pero hindi, sangkaterba pala ito mga bagong doktor mula sa lalawigan ng Cotabato. Kaya lang nag-number 1 si Dr. Urigya na galing po sa Kinapawan City. Produkto po ito ng Notre Dame of Kinapawan College. Sabi ko nga, ang Notre Dame of Kinapawan, sangkaterba ho yung mga... Doon lang sa batch namin, Sa batch namin. Malalaman nyo kung anong batch basta yung graduate ng batch namin, maniniwala ba kayo? 4 doktor doon. Ang gagaling. Si Dr. Vince Lucero, si Dr. Villa Gonzalo, si Dante, si Dr. Jing Vergara, si Dr. Maning Cambriles, Tapos may iba pang mga professionals, mga engineer, yun ho yung mga produkto ng Notre Dame of Kinapawan Boys. Magandang umaga, Pilipinas! Tatakbo na lamang bilang independent candidate ang pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Itong napagdesisyonan ni Kibuloy sa gitna ng girian ng dalawang paksyon ng Workers and Peasant Party. Kaniyang petisyon ni Attorney Mark Tolentino sa Commission on Elections, inihihirit nitong ikala sa partido si Kibuloy at maging independent candidate na lamang. Ito ay matapos questionin ng isang grupo sa partido ang Certificate of Nomination and Acceptance na inihain ni Kibuloy dahil hindi umano ito pirmado ng otorisadong opisyal. Naghain naman si Sunny Matula ng petisyon para ideklarang nuisance candidate si Kibuloy dahil sa material misrepresentation. Paglilino naman ng COMELEC Chair na si George Garcia, hindi makakapekto ang petisyon sa pagiging kwalipikado ni Kibuloy na tumakbo sa pagkasenador sa nalalapit na halalan dahil wala pang pinal na desisyon sa kaso nito. Mababatid na ngayon ay nakakulong itong si Kibuloy na harap sa kasong human trafficking, sex child abuse. Isasama na ng Department of Agriculture ang mga commercial farms sa vaccination trial para sa bakuna kontra African swine fever. Sa gitna ito ng mababang participation rate ng mga backyard hog raisers, simula nang umarangkada ang bakunahan laban sa nasabing sakit ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isasama ang mga commercial farms na sakop ng Integrated National Swine Production Initiatives for the Recovery and Expansion o INSPIRE program ng gobyerno. Ito ay para maabot naman ang target na bilang na mababakunahang baboy para masuri ang pagiging epektibo ng bakuna laban sa ASF
at malabanan ang patuloy na pamimerwisyo ng naturang sakit. Kaya lang, ubos na ho yung mga baboy ng backyard. Kami yung mga backyard farmers sa Mindanao bakit ka pa magdadagdag ng sakit ng ulo? Kaya siguro ala nang nagpa-participate. Joint House and Senate hearing hinggil sa war on drugs ng Duterte administration tinabla ng Senado. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpaan sa Rich 28. Raymond, good morning. Tablado sa Senado ang mungkay ng pamunuan ng House Quad Committee na Joint House at Senate hearing hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, nakatutokso ang alok na joint investigation ng Kamara de Representantes, ngunit wala namang provision sa rules ng Kongreso para sa pagsasagawa ng joint investigation. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, isang magandang idea ngunit mahirap gawin ang gusto ng mga congressmen. Sabi ni Pimentel, masyado ng advance ang hearing ng House Quad Committee kumpara sa Senado na hindi pa sila nakapagsisimula. Siya ang napagkasunduan ng liderato ng Senado na manguna sa investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Dahil si Senador Pia Cayetano na siyang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay abala sa Senate Committee on Energy na kanya ding pinamumunuan. Ang Senate Blue Ribbon Committee ang may bukod-tanging kapangyarihan na magsagawa ng motu proprio investigation sa panahon na nakabakasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Una nito iminungkay ni Congressman Robert Ace Barbers ng House Quad Committee na sila'y magsagawa ng joint hearing sa war on drugs upang mas mapabilis ang proseso. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond. Si Attorney Ariel Inton ng Commuter Safety and Protection kasama na natin. Attorney Inton, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Attorney Inton, alam ho ninyo isang mainit na usapin ngayon yung inilabas na bagong polisiya ng Land Transportation Office na magpapataw ho ng multa sa mga may-ari ng sasakyan na hindi makakapagparehistro 20 days after na ma-turn over ho sa kanila yung sasakyan. Pero ang saklaw ho nito, pati daw yung mga lumang sasakyan o yung mga hindi na-rehistro ng medyo matagal na. Oo, nabalitaan nga natin yan at meron tayong deep concern dito sa din sa polisiyang yan dahil sa napakarami po yan, yung pong mga bumibili po ng mga second-hand cars. No? Malimit kaya hindi po napaparehistro yan ay dahil sa nahihirapan pagpaparehistro. Pangalawa, marami rin po na hindi pa po bayad, no, yung tinatawag natin mga pasalo, no, yung mga pasalo, yung nagpapasalo ng sasakyan na hindi pa po fully paid dun sa nagbenta sa bangko o sa dealer. So, tingin ko po kinakailangan pag-aralan po yung polisiya ng mabuti kasi on the ground may concern din po kami na kunyari na-flag down ka. Tapos yun kasi ito kahit sa motor i-apply nila to. Pag na-flag down ka, sabihin nun enforcer, asan yung yung rehistro mo at lisensya. At kapag magkaiba yung pangalan nun, sabihin, bakit mo to minamaneho? Minamaneho, sa'yo ba to? Kung sa'yo to, ba't hindi mo pa pinalilipat yung rehistro? Problema malaki na yan. Papasok nga naman ang kotong, mahirap po. Sana po mapag-isipan mabuti. Kasi, kung mamalapatin po sana ng ating LTO, siguro kapag kunyari may aksidente at iba yung registered owner sa true owner, then I think doon they can impose the penalty, no? Na hindi nila nalipat. Pero dito po yung ika nga sweeping po to kasi kahit nga noon, no, ilan po ba yung
ilan po ba yan? Kaya po ba ng LTO lahat Oo nga. mga parehista yan? No? Plaka nga, sakit ng ulo Di ba? Hindi nga nila maibigay ng sa oras Isang agam-agam namin yun on the ground na the enforcer, no? Pag nag-lockdown yan, sir, lisensya niyo po tsaka rehistro. Tapos ay magkaiba po pangalan. Paliwanag niyo po bakit niyo minamaneho to. Oo. Hindi, attorney, di ba bawal din na may retroactive effect ang isang polisiya? Di ba? Malinaw naman sa ating, di ba? Unless otherwise provided, no? Pero when you, unless otherwise provided in the law na may retroactive effect. Pero dito, if you will have a retroactive effect, kailangan may reason na kailangan justifiable yung pag-retroact mo. For instance, kapag favorable to the accused. Ayun. Marami. Generally, dapat favorable to the accused yung retroactivity. Pero dito, there's no accused to speak of, no? Oo nga akusado dito, this is administrative. Kung mas mabuti siguro na mabigyan po ng panahon ng ating pong mga kababayan na nakabili ng second hand car na parehiso. Kasi dito po, dalawa po yung pinipenalize mo yung seller sa yung buyer diba? Hindi, tsaka sabi ko nga, bakit ipipilit nila kagad yung retroactivity nito? Unang-una, pa nga silang sapat na anunsyo diba? Wala pa nga binigay na leeway na panahon para tumugon yung mga kababayan nating hindi pa nakakapagparehistro ng sakyan. Kaya kailangan po ng panahon dyan. Oo, lumabas lang nung August seryoso, no? Oo. Seryoso talaga sila sa polisiyang yan. Ang pinakamalaking agam-agam po ng aming pong grupo, yun on the ground. Iba yung rehistro, sa iba yung pangalan ng nagmamaneho, no? At kunyari may nakasakay, kasi kanina po may anto, baka awan yan. Ano na po yan, abala po sa motorista. Okay. Number 2, kaya kami napatawag, meron kayong pinalding petisyon para lumawak yung coverage ng mga taxi operators natin. Paki-elaborate nyo nga, ano bang kapakinabangan ng taong bayan dito, attorney? Ito po, may dalawang complaint pong kaming na-receive. Una, yun, kinomplain niya yung isang driver na out of line. No? Ngayon, yung nakausap namin yung driver, sabi, kaya po naman hindi ko isinakayan. No? Sinakay niya out of line. Nakausap namin, sabi niya, na out of line po ako dahil ako po, ang taxi ko po, ang rota is from Pasay to any point in Metro Manila. Yan pong pasahero na pick up ko po sa Marikina, papunta po kami ng Antipolo. Magkatabi lang po yun. Tapos doon, na out of line siya kasi Antipolo is no longer Metro Manila. Ngayon, isa naman, sinampahan niya, gusto niya sampahan ng refusal to convey passenger. So yung nakakausap namin yung driver, sabi niya, paano ko po iahatid yan? Ang rota ng Quezon City to any point of Metro Manila lang, nagpapahatid siya sa Cavite, nasa Las Piñas po ako. So kaya ako ni-refuse. Ngayon, pag nakita niya yan, talaga pong siguro, yan po isang source ng yung problema po pagka Christmas season. Diyan nauuso yung mga Oplan Isnabero. There are about 10,000 LCR taxis na ang tingin po namin yung konsepto po ng Metro Manila noong 1970s. Yan antiquated na. Meron mga taxi na Mega Manila. Ibig sabihin, Manila to any point of yung mga karatig probinsya sa Metro Manila like Bulacan, Cavite, Rizal. No? So, ang tingin po namin dito, to beef up yung passenger supply to passengers demand sa taxi, lalo na po pag rush hour at kapag Christmas season. Gawin na natin yung mga Metro Manila taxi, Mega Manila. Kasi marami pong pasahero na nanggagaling lang po sa
malapit lang po ng Metro Manila. Yun, kalye lang ang pagitan. Like for instance, Cainta, saka Pasig, Cainta, Marikina, o dito naman Las Piñas, Cavite, Bulacan, saka Valenzuela. Yan makakatulong kasi mas marami po kasing nakatira din sa Karatig po. Everyday, everyday commuter yan. Pumapasok sa trabaho, sa paaralan, at pagka naayos po to, mawawala po yun, yun sa tingin po natin kasi nagagamit din po ng mga napalusot, napalusot ng driver na saan ho kayo? Ano kami? Pero malayo po yan. Labas sa ruta ko. Na lang po. Kontrata na. Yan. So, because of this, we filed yesterday a petition with the LTFRB na ang amin pong hiningi sa LTFRB na itong mga Metro Manila taxi payagan pong maghatid o mag-pick up dun sa tinatawag nating Mega Manila. Mega Manila area. Bulacan, hanggang Pampanga ba? Kasama Pampanga sa Mega Manila? Well, depende po sa LTFRB. Meron naman mga taxi yun, Metro Manila to any point of Luzon. Yan, pwede yun. Pero when you say any point of Luzon, ito naman ang naging problema. No? Ikaw ba naman dito, taxi driver ka, papahatid yung pasahero mo sa Bicol o kaya sa Ilocos. Bira yan. Diba? Oo nga naman. Ang platin na yan. So, tingin po na i-rationalize natin. Ang pinakamaraming pasahero na mabibiyayaan ito ay yun mga nakatira o nanggagaling dun sa mga karatig probinsya. Oo nga naman. Rizal. Diba? Bilhin mo, nasa Quezon City ka, Batasan Hills, pahatid ka, San Mateo lang. Out of line mo pa ba naman yun? Hindi pala pwede yun, Sana nga, action na nakagad dito ng LTFRB, Attorney Inton, ha? Maraming enforcer, ito pa pala, sir. Paano natin malalaman na gano'n yung prangkis ng taxi? Kunyari, pinara mo. Hindi mo malalaman. Bakit? Kailangan mong basahin yung mga nakasulat. Ang litlit. Ikaw ba naman, pasahero ka, magbabasa ka pa ba? Correct. Nakasulat sa body, diba? Umuulan So, di ba? Hindi mo naman magagawa, magbasa pa doon. Ang gusto mo, makasakay na kaagad. At ang panahon ngayon, hindi katulad dati, nung pagpara mo, sasakay ka muna bago mo sabihin yung destination mo. Ngayon saan po kayo? Tatanungin ka muna bago ka isakay Ganun na, nauso na yun. Di ba? So tingin ko, kumonsulta rin tayo sa mga operator dito sa mga taxi driver at sabi nga nila, maganda nga po maging malinaw to para hindi po sila alanganin. Pag hindi nila sinakay, refusal to convey. Pag sinakay nila at natsamba ng enforcer, out of line colorum. Walang pupuntahan yun. Attorney, pwede ba, pahabol lang namin, pwede ba yung inyong grupo mag-file na rin ng clarification dito sa itong polisiya ngayon ng LTO doon sa registration o non-registration o non-transfer ng mga sasakyan? Please. Kasi, ang nakita po namin na isang problema talaga dyan. Tsaka magiging window. Ulitin ko yan po ang pagka na-plug down ng sasakyan. Ang nakikita po namin na napakarami pong problema yung mga motor. Yan ako. Oo nga naman, sabi nga nitong isa, sabi niya, halimbawa, nakarehistro yan sa kapatid mo. Kaso, ginamit ng nanay mo o tatay mo para gamitin sa paghahatid ng estudyante. Paliliwanag mo pa yan. Di mapipirwisyo ka pa. Sa enforcer. Ang tingin ko, maganda po yan kung meron kung after the violation, for instance, nagkaroon po ng reckless imprudence resulting to homicide. Yan. Yan. Yun. Pero, gawin mo yun, yan kumbaga, walang violation, it will be, hindi lang yun. Give me for the words. Avenue for
extortion. Oo. Tsaka, di ba, sabi nga natin, as a general rule, walang retroactive effect. Depende, lalong-lalo kung hindi naman ito para sa kapakinabangan ng isang accused, ano? Ito, wala namang akusado rito, eh. Di ba? Wala po akong nakikitang reason why they have to make it retroactive. Correct. Oo. Kung gusto nilang gawing retroactive, they should give first ample time for registration. Attorney Linton, maraming salamat. Maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Si Attorney Ariel Linton ng Commuter Safety and Protection. Samantala, bakit? Ay, iba na naman yung napindot ko. Maganda umaga, Pilipinas! Dami kasi mga bagong pinipindot-pindot dito, no? Ayan, ha? Uy, para nga pala sa mga suki natin dyan po sa Central Luzon at mga kalapit na lalawigan, ayaw nyo nang masyadong napipirwisyo kayo sa traffic, ano, papunta na Metro Manila. Dito na ho kayo sa pinakamurang ready for occupancy unit dyan po sa Central Luzon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives at pwede ho kayong maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito pong gagawin ho ninyo. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para makapag-schedule na ho kayo ng inyong tripping sa mga proyekto po ng West Chas Realty. Yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Samira at saka Severa Prestige. Ayan, ha? Napakalapit lamang ho nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at nasa loob na rin po ng township ang munisipyo, ang simbahan, ang eskwelahan, ang palengke, ang mga commercial entities, ano ha? Kaya hindi mo na po problemahin yung traffic, ha? At ano pang iniintay po ninyo, tuparin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. At mula ngayon hanggang Disyembre, kung kayo po ang maswerte, bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Bakit? May chance kang manalo ng bagong chikot sa parabol ngayong Disyembre. Tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! 509. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Magandang umaga sa mga taga-Tolosa, Leyte. Pinaiimbestigahan ni Pennsylvania Democratic Governor John Shapiro ang umano'y pangako ng bilyonaryong si Elon Musk na mamimigay ito ng tig $1 million sa mga supporter ni dating US President Donald Trump kada araw hanggang sa sumapit ang halalan sa susunod na buwan. Sa ulat, kinakailangan lamang na pumirma sa online petition ang mga supporter ni Trump kung saan siya ay bubunot ng pangalan bawat araw at mananalo ng tag $1 million. Teka, pwede ba tayo humabol pa na registration sa Amerika? Ayon kay Shapiro, nakababahala ang pahagyan na ito ni Elon Musk at dapat na maimbestigahan dahil posibleng magamit para sa pag-impluensya ang desisyon o ma-impluensya ng desisyon ng mga botante sa eleksyon. Laki naman vote buying nun. Kung $1 million per day na, 56 million pesos. Okay, laki na ho na kanyang kinontribute. Magkano yun? 70 million US dollar na kanyang binigay sa campaign kit ni Trump. Ano Ano kaya pagka natalo si Trump? Nasa kaysa sa kanyang sa kanyang spacecraft, space shuttle, o space spacecraft, punta siya sa moon. O kaya sa Mars. Tinamaan naman ang kidlat ang 5 estudyante. Kinamatay ito ng 3 sa Bayog, Zamboanga del Sur. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Bayog, magkakamag-anak ang mga biktima nagtungo sa bundok para manguha ng saging na may bebenta pambayad sa school intramurals. Sinubukan pang madala sa ospital ang mga ito, ngunit binawian ang buhay ang 3 sa may edad na 13 at 2 naman ay 16 anyos.
Kakailanganing sumailalim na sa operasyon ng dalawa pang biktima, edad 15 at 20 dahil sa matinding sunog na natamo ng katawan dulot ng pagtama ng kidlat. Ang gusto lamang makapag-ipon ng pambayad doon po sa kanilang intramural sa natamaan ng kidlat. Kaya kayong mga estudyante na ginagansto sana inyong mga magulang sa halip na magbulakbol, magpasalamat kayo at mag-aral ng mabuti. Kita nyo yun, para lang may pambayad sa intramural mangunguha ng saging at maibenta. Pagkatapos sa maampalad, hindi na umabot sa intramurals dahil tinamaan ng instant kidlat. Maganda umaga, Pilipinas! Ikinababahala naman ni dating Malabon Mayor Lenlen Oreta mababang intellectual capacity ng mga estudyante sa grade 7. Batay kasi sa pahayag ng isang teacher sa Quezon City, pang grade 4 o grade 5 lamang ang intellectual capacity ng grade 7 students ngayon. Susme. Naniniwala si Oreta na makatutulong dito ang nilagdaang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa ng long-time public servant na makatutulong ang bagong batas para mapabilis ang learning recovery at matugunan ang learning gap ng mga mag-aaral. Ito'y lalo't 75% niya ng mga Pilipino estudyante bagsak sa minimum proficiency level sa pagbasa, mathematics at science. Nangako rin ang dating alkalde na kapag nanalong kongresista ng Lone District ng Malabon sa 2025 midterm elections, kabilang sa kanyang legislative agenda ang pagpapahusay sa sektor ng edukasyon gaya ng modernisasyon ng mga silid-aralan at pagtataas ng suporta sa mga kolehiyo. Binigyan din pa ng dating Malabon Mayor na mahalagang tiyakin ang maayos na learning environment ng mga bata, mag-invest sa mga school infrastructure upang mapataas ang pagtuto ng mga ito. Si Oreta ay anak ni dating Senador Tessie Aquino Oreta, naging 3-term mayor, vice-alkalde at konsihal sa Malabon. 14 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Higit 5,000 dayuhang POGO workers pa sa bansa ang hindi nakapagda-downgrade ng kanilang working visa upang maging tourist visa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasunod dito ng pagdedeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng total ban sa POGO sa Pilipinas at pagbibigay ng palugit sa mga foreign POGO workers para maasikaso ang kanilang clearance. Oras kasing makapag-downgrade ng visa mga ito, bibigyan pa sila ng 59 days para manatili sa bansa o hanggang katapusan ng Disyembre. Sino mang foreign POGO worker na hindi makapag-downgrade ng kanilang working visa at na mananatili sa bansa hanggang January ng susunod na taon ay aarestuhin na, isasama pa sa mga blacklisted at saka ipa-deport. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tingnan nyo, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar,
puti, kislap puti. ACS. You are watching ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Baka kayo may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan, magpaon ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Nandyan po ang Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Naaresto na ang huling suspect sa likod ng pambobomba noong December 2023 sa Mindanao State University, Marawi Campus. Sa ulat ni Lanao del Sur Police Provincial Director Colonel Robert Dakulan, nadakip ang suspect sa barangay Maria Cristina, Iligan City, sa Lanao del Norte sa bisa ng warrant of arrest. Kinilala ang suspect na si Arsani Membesa alias Lapitos at Katab. Miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group na harap sa kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Matatandang kumitil ng 4 na buhay ang nangyaring pambobomba sa campus ng MSU sa kasagsagan ng pagdiriwang ng banal na misa noong 2023 sa MSU Dimaporo Gymnasium na ikinasugat din ng maraming mga individual. Pinaplansya na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang seguridad at traffic sa Kamaynilaan para sa darating na undas. Ayon kay MMDA Director for Traffic Enforcement Victor Nunez, nakipagpulong na sila sa mga pamunuan ng lahat ng mga traffic heads sa mga LGU sa National Capital Region. Pinagsusumite na ng MMDA ang bawat LGU ng traffic plan, partikular na kung merong road closure sa bahagi ng malalaking sementeryo sa kanilang lugar. Hanggang October 25 lamang niya ang binigay na deadline sa mga LGU at ang MMDA na bahalang maglabas ng abiso sa mga motorista. Bawat LGU po may mga isasubmit sa amin na mga traffic plans, especially kung may mga road closures. Ipapadala po nila ito sa amin at kami na rin po mag-share at magpo-post nito sa aming social media. Up to siguro po 25 yung deadline namin with the LGUs concerned, yung may mga road closures sa mga major kanilang cemeteries, sa kanilang lugar. 21 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga,
Pilipinas. Oy, sa mga nakatutok sa atin sa radyo natin nationwide, lalong-lalo na yung pong mga nakatutok sa mahigit na 100 radyo natin FM stations natin. Bukas na po ang nomination para sa radyo natin Excellence Awards 2024. Pwede po kayong mag-nominate ng inyong paboritong DJ, announcer, news reporter, pati na ang paborito ho ninyong programa. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang official Facebook page ng radyo natin nationwide o kayo dumiretso kayo dun sa website na radyonatin.com/awards. I-click ho ninyo yung kategorya kung saan gusto ho ninyong mag-nominate. I-fill out ang form at saka isumite. Meron ho tayong deadline ng nomination. Hanggang October 25 lamang po ang pagtanggap ng ng inyong mga nominations. Alas 12 ng hating gabi ng October 25, 2024. Para ho sa mga magno-nominate, pagka kayo po ay qualified nominator, halimbawa, yung ninominate ho ninyo ay nahirang bilang best reporter, matik yan, matik yan. 5,000 pesos ang inyong matatanggap. Di ba? Nominator na kayo, binida nyo na yung inyong paboritong DJ, paboritong news reporter, may chance pa kayong manalo ng 5,000 piso. Yan. So, nominate na ang inyo pong mga paboritong entries. Maganda umaga, Pilipinas! Eto naman, 12,000 ang nag-iintay na premyo. Mahiwagang tunog! Palanggana daw ginagamit habang naliligo gamit ang shield bath soap. Hindi ho siya palanggana. Matatagpuan, pwede matagpuan sa opisina, pwede matagpuan sa bahay, pero hindi ho ginagamit sa paglalaba o paliligo. Ayan. At check ho ninyo yung logo ng Angkumadrona. Yung isang item, nandun ho kitang-kita. Yung pangalawang item naman, bahagi po ng responsibilidad ng isa sa mga figures na nandyan. Ayan, ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. At sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At dun ho naman sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 12,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5 ng umaga, magandang tulog nyo. Di syempre magandang gising. Oras na ho para tayo mag-ultabayo, pero ang sabi ho ng mga eksperto, 2 kapsula bago matulog, mga 1 oras bago matulog, mas maganda para mas ma-achieve natin yung mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lutestrain plasma. Sumailalim po ito sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan para masubok po yung kanyang potency. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lutestrain plasma. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration, halal certified, kaya't nirekomenda ho ng mga doktor. Ano pong nagagawa ho nito? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po ng ultabayo o ng postbiotic yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po ang tinatawag na commander ng ating immune system. At kapag tayo tutulog, ang ginagawa po nito, itinataboy po naman yung pong mga toxin sa ating katawan. Kaya tayo po, habang natutulog, napapanumbalik natin ang lakas ng ating immunity, gumaganda ating tulog, magandang ating gising, kinabukasan, magandang disposisyon sa ating pagharap sa mga hamon. Ayan, Kaya mag-ultabayo tayo araw-araw. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Theoxis Adventures. Kung may mga katanungan ba kayo, mag-text sa 0917-110-6580. Available din po yan sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Masbet Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero ang mahalagang paalala, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Calling the attention of all alumni ng Guadalupe Catholic School, magkakaroon daw kayo ng Grand Alumni Homecoming December 14, 2024 sa Guadalupe Catholic School Covered Court. This is in line with the celebration of the 40th founding anniversary of Guadalupe Catholic School. Ang tema, Decades of Dedication, Devotion and Dreams. Para po sa karagdagang impormasyon, tawag daw po kayo sa Batch Alumni Officers. Ayan, magandang umaga ho sa ating mga ito usually, di ba, yung mga nag-aaral ng pagkapare, Greg? Yung Guadalupe Catholic School.
Iba naman, iba daw yung seminaryo. Okay, sige. Pero magandang umaga ho sa mga taga Quezon City. Lagi ko nakakalimutan, kaya bigyan din na siguro natin ngayon. Kapitan, hinahanap po namin kayo, no, ha? Para ho ikwento ho ninyo yung inyong naging karanasan. Matapos ho ninyong tanggihan yung pong ambulansya, isa pong, hindi naman ambulansya talaga, kundi parang rescue vehicle, no, ha? Na ipinagkaloob po ng DILG at saka ng DBM sa barangay, sa isang barangay dyan sa Quezon City. Matapos itong ma-turnover, pinakuha ho ni Congressman Fransumaren at nilagyan po ng kanyang pagmumuka. Binalutan yung buong sasakyan. Nilagyan naman ng maliit na picture ni Kapitan, pero yung kanyang pagmumuka ibinalot doon sa buong sasakyan. Commission on Audit, pwede ba ito? At saka pumapayag ba ang DILG dito? Ang sabi ho ng Presidente, pagka yung mga sasakyan galing ho sa PCSO particular, huwag nang lalagyan ng pagmumukha ng... Wala nga mukha ng Presidente. Hindi nga nila pinalagyan ni Pangulong BBM ng pagmumukha niya. Pagkatapos itong si Congressman Fransumaren, para bang pag-aari niya yung... Tingnan nyo naman, para bang pag-aari niya yung sasakyan pag nung lagyan ho ng sangkaterbang picture niya. Mabuti nga, mabuti na lang yung tapaludo, hindi nilagyan. Ito, hindi naman pagmumukha. Pero hindi lang naman si Congressman Fransumaren ang gumagawa niyan. Kaya lang, si Kapitan pumalag. Pumalag yung Kapitan. Kaso sinulatan siya. Nung tanggapan niya, nadideprive daw ng serbisyo yung pong mga kababayan natin dyan sa kanyang teritoryo dahil na po sa pagtanggi ni Kapitan na gamitin yung sasakyan na sangkaterba ang pagmumuka ni Congressman. Di mo naman pag-aari yan, pera ng taong bayan yan. Ba't mo ba pinagpipilitan lagay yung pagmumukha mo dyan? Di ba? Tibay naman. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may Ginoo, mga politiko talaga. Wala man lang kahihiyan sa kanilang sarili. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Ay, bakit ala? Ay, pumasok. Ma'am Rhea Torres ng Pag-asa? Ay, sandali. Hindi yata napindot na. Okay na. Ma'am Rhea, good morning. 20 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna, may pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil po sa patuloy na epekto nitong si Bagyong Christine ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 mostly dito sa may eastern sections po ng ating bansa. Signal number 1 po ay nakataas sa eastern at central portions ng mainland Cagayan, si Isabela, Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern portion ng Rizal at Laguna, northern at eastern portions ng Quezon kasama ang Pulilio Islands, Marinduque, Romblon, gayon din sa mga probinsya ng Bicol Region, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 ay nakataas pa rin sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte at nakataas din po ang signal number 1 sa Dinagat Islands pati na rin sa Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Group. So sa mga nabanggit pong lugar, asahan pa rin po natin yung posibilidad ng pagbugso or malalakas na bugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Christine sa mga susunod na oras. Meanwhile, pagdating po sa mga pag-ulan, malaking bahagi po ng bansa ay mga karanas ng maulan na panahon. Posible po yung moderate to intense na mga pag-ulan sa bahagi po ng Bicol Region, sa may eastern section po ng Calabarzon as well as Central Luzon, gayon din sa may eastern Visayas. Mataas po yung posibilidad or may chance po na makakaranas tayo ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan dala na itong si Bagyong Christine. Samantalang, ayan po sa ating latest na forecast, posible po rin po, hindi natin inaalis yung possibility na may landfall scenario pa rin po tayo habang binabaybay nitong si Bagyong Christine, yung silangang karagatan po ng ating bansa. Lalakas po ito at magiging isang severe tropical storm bago po ito maglandfall sa may bahagi ng Isabela bukas po ng gabi at palalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating naman po ng Biyernes ng gabi.
Dahil may kalakihan pa rin po yung forecast probability cone or yung chance po na magbago yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Christine, hindi din po inaalis yung possibility na yung sentro nitong bagyo ay dumaan sa may bahagi ng Central Luzon or sa may extreme northern Luzon. So magdedepende po ito sa magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na oras. Manatili naman po tayo mag-update or mag-monitor ng mga updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayo. Maraming salamat na Rhea Torres mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ingat po tayo, ano ha? Napakahalaga na tayo po naghahanda sa papalapit na bagyo, kaya't huwag natin sayangin ho yung mga opportunity na ibinigay ho sa atin na makapag-ready o makapag-evacuate kung kinakailangan, ha? Alam ho ninyo, dito ho advantageous yung ginawa ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Binigyan niya, sa halip na umasa ho sa, sa palay o sa mais, yung ating pong mga magsasaka, yung ilalim po ng mga nyugan, tinaniman ng kakao. Kaya kahit malalakas ang mga pagbagyong dumarating, hindi siya masyadong napeperwisyo pagdating ho sa kinikita dahil tuloy-tuloy naman ho ang pamumunga ng kakao. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang sariling brand, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na available ngayon sa market. At yan po ay gumamit ng mga raw material na galing po sa ani ng ating mga magsasaka. Ayan, Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, ipagmalaki natin ang gawang Pinoy. Isa ho sa mga ipinagmamalaki natin dyan po sa Mindanao ay ang isang doktor to the barrio na si Dr. Vince Lucero. Produkto din po ito ng eskwelahan kung saan graduate yung top notcher natin ngayon sa Physician Licensure Examination. Si Dr. Urig. Doc Vince, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta ka na? Doc Vince? Ay, kaganda naman pakirestablish mo nga. Ang ganda naman ng boses ni Dr. Vince. Tut! 33 makalipas ang alas 5. Ang balitang ito. Umaga sa mga taga Hayward, California at mga suki natin dyan sa South Korea. Good morning ho sa inyo. Si Dr. Vince Lucero kasama na natin. Doc Vince, magandang umaga sa inyo. Father Sir Angel. Ayan. Doc Vince, nasa anong towns nga sa Cotabato ang sineservisyohan mo? North Cotabato, particularly in Kidapawan. Sometimes I do duties in Tulunan and Antipas also. Antipas, ayun. Ito yung mga... pero dati nagsilbi ka rin sa Magpet, di ba? Yung mountain town doon. Oo. Yeah, binabaha been a while, oo. Doc Vince, why are you still staying in the country? Bakit nandito ka pa rin? Ang daming mga offer sa iyo overseas. Hindi, seriously. Why is that? Bakit ganun yung passion mo na makapaglingkod sa mga kababayan natin sa mga malalayong lugar? Well, actually, napakahaba ng kwento niya na Sir Angelo, but I'll just make it short. Yes, we want to listen. I had a dream of becoming a doctor since we were small. But my parents kasi are both incapacitated to send me to med school. So, pre-med, UP, and then nagkaroon kami ng 3 years of working muna. And then finally, I found a scholarship grant dun sa Davao Medical School Foundation. Okay. Scholarship grant, yeah. It's called Nellie Kellogg Van Scoik. That's an American foundation founded by a former nurse, Nellie Kellogg, during the Second World War. Kaya nagkaroon ng kumbaga, nagkaroon ng liwanag yung pangarap kong maging doktor. Yeah, and the trust of the foundation is actually, which I also wanted, is to serve the hinterlands of Mindanao. So yun talaga, from the very start, that's the objective of the school. Exactly. And the Nellie Kellogg Foundation Scholarship also, yes. Okay.
first batch kayo ng mga doktor sa Davao Medical School Foundation, tama? Hindi naman. Medyo hindi naman. Basta pa ako, Sir Angelo. May mga nauna? May nauna na. I think it started the idea of coming up with a med school in Davao started in early 1970s. Parang na-realize lang ito nung I think 1977. Okay. First enrollees ng med school. So ako, batch 1993 na po ako. So, batch 1993. But you were 74, you were mentioning? Batch... if I can remember it right, 74 kami sa classroom. And in 1993, our batch was 100%. Yung 74 na yon na batch nyo, pumasa? Naging doktor kami. Naging doktor? Sabay-sabay. Wow! 100% passing rate at that time. 100% in 1993. But I should believe also, Sir Angelo, na meron na ring mga 100% passing rates nung earlier than us. Okay. Earlier than us. Saan nandun tong Davao Medical School Foundation, Doc Vince? This is located in Davao City. Mismong sa siyudad ng Davao po. Davao Medical School Foundation, yeah. Pero first time ba ito na nagkaroon ng top-notcher yung eskwelahan? Sa pagpasa ni Dr. Isaac Edron Jones Urig na taga Kidapawan City din? Well, Dr. Isaac Edron Urig, congratulations first of all. Just imagine in the last October 24 examination, 58% lang pumasa. That is quite low. Exam should be tough. Pero nung last year din, among the top 10 is from the school? The MSF. Yeah, ganun. The MSF. Wow. Yeah, Dr. Sharon Te at number 9. Okay. Number 9. That's last year. Pero my view, Sir Angelo, hindi lang yan. Noong 2022, among the top 10 are 10 graduates of Davao Medical School Foundation. Dalawa. Talaga, ha? Top 5. Yes. Doc Vince, alam ko maganda ang very sound ang foundation mo sa basic education dahil you were schooled by one RBM sisters, di ba? At saka kaklase ko po si Doc Vince, kinokopyahan ho namin. Ay, bakit ko ba nasabi? Nung elementary, no, ha? Tapos nung high school naman, Maris Brothers naman ang ang gumabay sa iyo. Kaya you have a very sound basic education, ano ho? But anong meron dun sa Davao Medical School Foundation that produces top-notchers? Well, if I would say, right, parang siguro our teachers primarily and the dedication of Davao Medical School Foundation to produce quality doctors, particularly for the hinterlands of Mindanao, nationwide of course, but particularly for the rural communities of Mindanao. Yung mga top brass performing doctors natin in Davao and nearby cities are all graduates. Most of them are graduates of Davao Medical School Foundation. Wow. Doc, alam mo, hindi ako nahihiyang banggitin nakaklase kita because I'm so proud na isa pong Dr. Vince Lucero, ito talagang Dr. Todo Mario ito, no, ha? Di ba, sa dami ng opportunity, ang dami naman pwedeng malalaking ospital na pwede mong paglingkuran dito sa Metro Manila, but you opt to work in the province, sa mga malalayong probinsya, no, ha? And thank you for that. Maraming salamat sa lahat ng mga produkto din ng Davao Medical School Foundation. Pero syempre, purihin din natin si Dr. Dante Villagonzalo, ano, ha? Doon din sa probinsya naglilingkod, ano, ha? Si Dr. Jing Vergara, si Dr. Maning Cabriles, ano, ha? Yan mga kabatch namin ng high school, mga doktor, ano, ha? Sabi ko nga, Doc Vince, ako lang naging konduktor, konduktor on air. Magaling si Sir Amin. Anyway, Doc Vince, siguro doon sa mga sa mga kapapasa pa lamang, anong gusto mong iparating sa kanila bilang isa sa mga veteran, hindi naman veterano, subok na Dr. Todo Mario? Well, kung sinabi mong kapapasa, like me, 30 years na akong nag-practice ng medicine sa community. Congratulations, first of all, to all officers
Dr. Isa primarily for being the top one. Well, ang masasabi ko lang is that let's just keep on treating people, treating from your best shot. And of course, like our teachers told us, do not do business out of your patients. Wow. Of healing is not an enterprise, they told us. Do not do business out of your patients. Out of your patients. Yes, sir. You heard it right. Nakakataba naman ng puso yung ginagawa mo, Doc. We're really proud that you're St. John, si Doc Vince po sa St. John, batch ng St. John. Section St. John. Doc Vince, again, thank you for joining us. Maraming salamat. Thank you. Para lang din ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Dr. Vince po is a very loving father, very supportive father sa kanyang mga chikiting. Ilang ang anak mo, Doc Vince? 3, no? Tatlo po. Oo. Doc Vince, thank you again, and thank you, sir. keep it up. And kumusta sa iyong mga chikiting at sa iyong magandang may bahay. Ayan, Thank you. Thank you. Maraming salamat, Dr. Vince. Si Dr. Vince Lucero, isa ho sa mga produkto ng Davao Davao Medical Foundation, Davao Medical School Foundation, kung saan galing yung top notcher ho natin sa katatapos na physician licensure examination ng na si Dr. Uriga. Produkto din po ng Notre Dame of Kinapawan College at saka nasa ilalim din po ito ng tutelage. Ang principal nyo nung high school siya si Brother Manny De Leon din. Brother Manny, dami mo ng accomplishment. Magandang umaga, Pilipinas! Pinakamataas na emergency protocol versus Bagyong Christine itinaas na sa Region 7. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. 7 rehiyon, Angel, 7 rehiyon ang isinailalim sa Charlie Protocol. Ang posibleng makalasap na pinakahagupit ng Bagyong Christine patay sa mga pagtayo ng Office of Civil Defense. Ito ang pinakamataas na emergency preparation para sa sumunod na inaasahang makaapekto sa 30 milyong Pilipino. Kabilang sa mga lugar na inilagay sa Charlie Protocol ay ang Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Sa ilalim nito, paigtingin ang paghahanda sa mga nabanggit na rehiyong posibleng makaranas ng baha at landslide. Gayon din nakataas naman ng Bravo Protocol sa Ilocos at Bangsamoro, habang Alpha naman ang alerto sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sargent, Caraga at dito sa Metro Manila. Batay sa pinakauling projection ng Mines and Geosciences Bureau, lumabo pa sa higit 21,000 barangay ang maaaring tama ng hagupit ng bagyong pinangangambahang lumakaspat maging typhoon category bago tumama sa lupa sa araw ng Huwebes. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga, Pilipinas! Pero kung gusto ho ninyo, pagkagising ho ninyo, magandang simoy ng hangin ang sasalubong sa inyo at saka magandang tanawin. Ayan pinag-uusapan ho natin, St. Monique Bulay. The most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model, yung Bianca. Ayan po ay story townhouse na may balcony, tapos may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Payable in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Aba, mag-tripping na ho kayo sa St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Para makita ho ninyo yung iba pang mga amenities. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. 53 makalipas ang alas 5 ng umaga, nakipagkita sa Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa Italian Minister of Agriculture na si Francesco Lolio Brigada kasama ng World Food Day upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng agrikultura. Binigyan din ni Secretary Q. Laurel ang kahalagahan ng partnership na ito para maging matagumpay ang mga programa natin sa tulong ng Italian leader ng G7 Agriculture Ministers, partikular na si Minister Lolio Brigada. Inalala ng kalihim ang naging trade mission noong March 2023 kung saan ilang kumpanya sa Italia na eksperto sa water management at irrigation ang naghahanap ng kolaborasyon at oportunidad sa mga institusyon ng Pilipinas.
Ang inisyatibang ito ayon kay Secretary Laurel ay nailatag ang pundasyon para sa mas malalim na kooperasyon sa pag-modernize ng agricultural infrastructure sa Pilipinas. Sinabi pa ng kalihim na ang G7 Agrikultura e Pesca Expo sa Syracuse sa Italy ay naghahangad na mapalawak ang export ng tuna, pinya, frozen fish, carrageenan at desiccated coconut. Aba, nasa $129 million ang naging Philippine agricultural export sa Italy nitong 2023. Ang nangunguna dyan ay mga produktong crude coconut oil. Presyo ng karne ng baboy, baka tumaas din daw. Naku, ito pa. Sang 20 to 30 pesos per kilo. Detalye na balita mula naman kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Nagsimula ng maramdaman ng mga mamimili ang pagsipa ng presyo ng karne ng baboy at ng baka dito sa Cabiasan Public Market sa Parañaque City. Mula sa 280 sa nakalipas lamang na 2 linggo, abay tumaas na sa 300 ang kada kilo ng laman ng baboy dito sa pamilihan. Ang pata naman 270 na ang kada kilo mula sa 240 pesos, habang ang liempo mabibili sa 350 pesos kada kilo mula sa 320 pesos. Mahal din sa 490 ang kada kilo ng laman ng baka mula sa 470 pesos ang kada kilo. 440 naman yung T-bone at buto mula sa 400, habang 400 naman ngayon yung pangbulalo mula sa 350 pesos. Ayon sa mga vendor na ating nagkapanayam, masahan na magtutuloy-tuloy ang mataas na presyohan ng karne ng baboy at baka hanggang sa holiday season. Posibleng nilang sumipa pa ng hanggang 50 ang kada kilo ng mga karne sa kalagitnaan ng Nobyembre o ng susunod na buwan. Ito ang si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, pagsasayos ng sahod sa probinsya, target naman ng trabaho party list. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa. Edniel, good morning. Isusulong ng trabaho party list ang pagsasaayos ng provincial rate ng sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon para iakma ito sa pang-araw-araw na pangangailangan sa makabagong panahon. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, dapat nang palitan ng minimum wage at ipagkaloob ang tinatawag nilang living wage kung saan sapat ang pinapasahod ng mga kumpanya para sa minimum basic needs ng bawat pamilya. Paliwanag ng trabaho party list, tututukan nito ang mga isasagawang pag-aaral at panukala upang maging equitable o makatarungan ng sistema kahit magkakaibang sahod sa bawat rehiyon. Aniya, hindi umano dapat magbanggaan ng grupo ng mga manggagawa at grupo ng mga negosyante sa naturang issue, subalit dapat silang magkaisa upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat. Kinikilala ng party list group ang kahalagahan ng balanseng usapin sa pasahod kung saan isinasaalang-alang ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employers. Hindi naman umano sa paraang pagigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ng living wage, sa halip ay pagpapalakas na iba't ibang sektor ng ekonomiya para sama-sama ang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Para makamit ito, iginiit ang trabaho party list. Ang mahalagang tutukan ngayon ang tamang pagset ng minimum wage sa bawat rehiyon upang matiyak na ito ay angkop at patas para sa manggagawa at para sa mga negosyante. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, nagpahayag ng pagkamahala si House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega sa kalagayan ni Vice President Sara Duterte matapos ang kontrobersyal na pahayag nito sa isang punong balitaan noong nakarang linggo. Nitong weekend, nanawagan sina Ortega at Assistant Majority Leader Zambales District Representative Jay Kong Hoon sa may lalim sa isang psychological evaluation ang Vice Presidente dahil sa nakakaalarmang pahayag nito. Sinabi ng Vice Presidente na nai-imagine niya ngang napupugutan ng ulo ang Pangulong BBM at huhukayin pa ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para maitapon sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga pahayag na ito, sinabi ni Ortega, nakababahala na ang estado ng katinuan ng Vice Presidente dahil niya hindi na ba namang basta politika ang binibitiwan nitong salita. Inihayag naman ng Vice President Inday Sara Duterte, tuloy lang ang kanyang opisina na mapagtatrabaho sa kabila ng mga pag-atake sa kanya. Sa nagdaang press conference, sinabi ng Vice Presidente, araw-araw siyang binabatikos at inaatake ng mga kalaban sa politika. Pero hindi na niya importante ang nararamdaman niya sa mga ito at sa halip pa, mas importante na maisakatuparan nila ang mga pangako nilang gagawin para sa mga Pilipino. Dahil
Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aba, may huli na agad si Sherwin Alparo sa Barangay Rivera, San Juan. Sherwin, RH6 Sherwin. Oo, may huli tayo kagad dito, Kuya Angel, dahil may paalala yung Barangay Rivera dito sa San Juan na bawal dumi. Bawal? Mga aso sa kalye. Pero Diyos ko, ayan seryoso. Ang aga-aga, binggong-bingo, ang dami dito sa kalsada. Kaya naman Barangay Rivera, tignan nyo. Pero eto, huli natin walang paltos. Hindi madumi. Tignan mo, ang linis-linis ng kanilang bahay. Ang organized, Ang organized ng ano ito, tahian po ito? Parang opisina nyo po. Barangay Kagawad po ako dito. Si Kagawad pala. Si Kagawad pala ito. Oo. Kagawad. Nangancho ka ng... Nakatunin kayo sa DZRH. Pero, yung kanyang radyo, Oo. Eko yan. Meko. Sige na. Mamigay ka. Kagawad, pangalan niyo po? Vic Magdato. Kagawad Vic. Nako, matindi pala yung ordinance rito sa pagpapaano ng mga aso sa kalsada. Naglilinis, binabantayan ko po yung naglilinis. Nako, doon po may jackpot, Umaga-umaga may jackpot sa kalsada. Mamaya may kukuha na mamaya. May masasabon mamaya. Simula pa po nung bata. Mula nung bata si Kagawad hanggang ngayon nakatulong. 94 ata. Hindi lang bata pa yung tatay ko eh. 93 na tatay ko, nakikinig daw siya. Talaga? Ako, dahil sino paboritong anak sa tuwing umaga? Angelo Palmoles po. Si Kuya Angel Palmoles, meron kang 1,000 pesos. Ayan at siyempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Ayan, ang grocery bag. At meron ka rin umbrella mula sa DZRH. Ayan, Ayan, para sa'yo, Kagawad, Salamat po, salamat. At hindi lang yan, yung kapitbahay nyo rin. Ako, Kuya Angel, si kapitbahay nila na bahay ng dating kapitan dito sa Barangay Rivera, malakas na din nanonood. Ay, eto, ayun. Yung naka-DZRH yung TV niya, magandang umaga po. Magandang umaga po. Pangalan niyo, ma'am? Melda po. Melda. Yung dating barangay captain. Ay, ito po ang dating barangay chairman, si Tatay. Magandang umaga po. Ayun, si Tatay, magandang umaga po. Ayan, napapagpusan niya. Ayan, si Tatay. Dating chairman dito sa barangay Rivera. Opo. Medyo mahina na rin katawan. Kaya ayos na. Ayan, babangon pa si Chairman. Okay na po, Chairman. Napakita na namin si Ate Melda. Dahil si Ate Melda ay Angelo nakasunin din sa DZRH. Sino paborito mo pang announce sa tuwing umaga? Angelo Palmoles. Angelo Palmoles, 1,000 pesos ka rin. At syempre meron ka rin DZRH merchandise. Ayan, DZRH umbrella at DZRH t-shirt. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas from Mars number 6. Sherwin Alparo, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! Paano po magtanim ho ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan? Kuya Angel po nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isa pong German writer, philosopher, si Dr. Hindi, nawala tuloy ako sandali at alam ko mag-dos por dos na, pero mahalaga hong mabanggit natin yung kanyang pangalan. Johann Wolfgang von Goethe. Ang sabi niya, nothing is more terrible than say ignorance in action. Dos por dos at ACS Balita in just a while. Maganda umaga, Pilipinas! 6:03